O paano nangyari yun? Yes, Sir Alvin. Last June 28 po, my jewelry box went missing before our flight from Manila to Singapore. We are newlyweds and we're about to start our new life. Inside the box were our wedding rings, two rings, my ring and my husband's, my diamond necklace, and my earrings. And I understand maybe it was left behind inside the aircraft or Changi Airport, but I reached out to them. Unfortunately, wala daw sa kanila yung item. So I tried to contact NAIA Terminal 3 and even flew back to Manila because I received a chat message from a credible witness, which is an airline staff, that she saw my jewelry box at gate 104 pre-departure podium. So naiwan sa Manila yung jewelry Yes, box. opo. O, okay. So di bumalik ka pa, no? Grabe naman yun. From Singapore, agad-agad bumalik ka ng Manila. After 5 days po. After 5 days. Okay, so nung bumalik ka ngayon, di kinumpronta mo yung airline. Pumunta ka muna sa airport police. Yes po. First po, pumunta ako sa PNP and then airport police. Okay, tapos di kinumpronta mo ano ba airline itong sinakyan mo? Cebu Pacific po. Cebu Pacific. O yung mga friends natin sa Cebu Pacific, baka nakamonitor kayo ha, kung gusto nyong sumagot dito kay kay Kimberly ha. Kung gusto nyong mag-react, sina Carmina. Carmina, baka gusto nyong mag usap mo yung taga Cebu Pacific. Anong sabi? So mga kaubayan, magbigay na naman ulit tayo ng reaksyon sa mga nakakalungkot na nangyari na naman muli at muli at muli dyan na naman sa loob ng airport. Hindi ko naman nilalahat ang nasa airport. May mga matitino kasi dyan na naninindigan sa isang mabuting gawain dyan. Subalit mayroon talagang mga bulok ang mga kaisipan dyan na pagdating sa mga halagang bagay ay nasisilaw sila. Kagaya nitong inireklamo ng ating isa sa kababayan natin na nagpunta sa Singapore kasama yung kanyang beloved at may naiwan silang mahalagang gamit na ayon sa kanya, naiwan ang kanilang wedding ring, alahas baga sa madilit sabi. At sa loob ng eroplano or sa loob ng airport, marami sila doon at ang isa sa kanila na mga airport personnel ay pinag-interesan ang bagay na yon. Alam niyo mga kababayan, nung araw pa yan, nangyayari na talaga yan. Hindi man nila lahat at ako naman is, nagtrabaho ako dyan, hindi naman sa loob, subalit nalalaman ko ano nangyari sa mga bagay-bagay, lalo na dyan sa airport. Dahil yung aming mga pasahero ay nagkukwento sa amin. Kami po kasi ay airport taxi dyan noong araw, way back dekada 90. Pagkwento, pagsakay ng pasahero sa amin, ito na ngayon, kabayan, ganito yan eh. Ganito yan kabayan eh. So yung mga lost and found dyan, mayroon kasing storage dyan sa loob ng airport. Pag ang isang individual na nagkaka-interest sa mga bagay-bagay, halimbawa may naiwanan diyang cellphone, pitaka, bagahe, bag, kung ano pa man diyang naiwan sa loob, dapat idiretso na yan sa storage, lost and found storage. Subalit ang nangyari nito ating kababayan, ang kanyang mahalagang bagay na mga alahas kaamo na nakalagay sa jewelry box ay binitbit nung isa dyan sa mga empleyado na nasa airport. At kung hindi or kung wala man siyang interest na mapunta sa kanya ang bagay na yun, hindi niya dapat dalhin kung saan-saan, kundi iiwan niya doon mismo din sa loob kasi dyan, nandyan po ang lagayan, isang lugar na kung saan kung may mga naiwanan, na kung mayroong mga bagay na dapat talagang or na-abandon ng mga may-ari noon na lalo na't pasahero at nagmamadali at kung ano pa man dahil siyempre maraming iniisip pag nasa airport ka, either malate ka sa eroplano o at kung ano-ano pa man. Lalo na't pressure ka, may mag-iimbestiga sa iyo, may magre-requesta sa iyong mga gamit at siyempre yung mga bagay-bagay, halimbawa sa cellphone na lang, maiiwanan niya nang hindi sinasadya sa isang lugar. At kung may nakakita man dyan, lalo na't mga empleyado kayo na nasa loob ng airport, ay dapat iiwan na niya doon sa mga airport personnel o sino mang nangangasiwa sa mga bagay-bagay na naiwan siya sa loob. So ito po yung naranasan nating kababayan. So again at again pa more, andyan talaga hindi mawawala yan. In fairness sa nangangasiwa at namumuno dyan sa airport, hindi naman nila sadya siguro mangyari ng ganun. Subalit
doon sa mga nasa baba, nasa lugar na kung saan nandun nakasalamuhan lang mga pasahero. Yun ang may problema doon. Hindi nila makokontrol ang kanilang mga sarili. Hindi sila parehas gumawa. Natural ang pasahero, pressure ang ilan dyan, lalo na marami siyang inasikaso. Kung halimbawa nga naman may problema ang kanyang papeles, passport, kung ano pa man ticket dyan, natural hindi niya masyadong maipokus ang lahat ng bagay, lalo na medyo nahati ng kanyang isip. Maiiwanan talaga ang ilan sa mga gamit na personal sa kanya. So yun po mga kababayan, ang nangyari dito sa ating kababayan na papunta ng Singapore, na iwanan niya ang kanyang gamit. At ito na naman, Cebu Pacific. Hindi ko naman sinasabi na mismo Cebu Pacific at ang mismong nagmamay-ari nito ang may kagawan sa mga bagay nito, kundi sa kanilang mga empleyado. Hindi din naman sa lahat na nasa Cebu Pacific ang nangyari nito. So kasi diyan sa loob ng airport, marami namang mga airlines kasi diyan. Kanya-kanya silang empleyado na nandyan sa humaharang sa mga pasahero na nagre-rekisa sa mga gamit nila. Yun po ang nangyari ngayon sa bagay na ito. Mhm. And then she confirmed naman po that she saw my jewelry box. Sino yung Sa she? gate. A staff po ng Cebu Pacific. So in-accommodate ka naman. Maayos naman nakipag-usap yung mga taga Cebu Pacific. Yes po, they were Ay, very very good. cooperative po. Very good, very good. So tapos, anong And nangyari? then, yes sir, this is the lead. Nagkaroon po kami ng lead sa investigation. And then this is where we backtrack for 3 full days. We backtrack the CCTV nung June 24 to 12 p.m. June 28, 12 p.m. Okay. And based po sa CCTV, the first staff member who was seen holding my jewelry box was also a airline staff member, sabihin nating airline number 1. But we are still waiting for official statement from the airline staff how she came into the possession of my jewelry box. Hindi, wait lang nung muna. nasa gate. Wait, nalito ako, sorry. Bakit airline number 1? Ibig sabihin, hindi na ito Cebu Pacific. Ibang airline naman. Yes, ibang airline po, yes sir. Ay, bakit napunta sa kanya? Akala ko sa Cebu Pacific ka sumakay. So, ibig sabihin, parang pinagpasapasahan. Yes sir, that's exactly what happened. Pinagpasapasahan nila yung jewelry box. Pero may jewelry pa, hindi na lang hindi na lang box ang naiwan. May jewelry pa naman sa loob. Yes, but during that time po nung we reviewed the CCTV footage, and it showed that more than 10 airport staff member from different airline and security agencies have seen the item and passed it to the next staff. They opened it, they handled it. Yung iba hinawakan pa po and sinukat pa yung ring and yung earrings, but not a single one of them had the heart to return it to the lost and found office. Kaya nga, bakit ganun? Tsaka bakit pinagpasapasahan? Pero kung may intensyon naman, Kimberly, na dekwatin o nakawin, o din na nila ipasa-pasa yun. Alam mo Sir Alvin, normal na yan dyan sa loob. Hindi ko nila lahat hindi ko nila lahat. Pero sa tao mayroong interes sa mga bagay-bagay na kagaya niyan, ay talagang lahat ng paraan gagawin yan para malito ba ang mga kung sino pa mang nangangasiwa dyan sa airport. Dahil siyempre pinag-iinteresan yan eh. Yun ay isang malino na pagnanakaw, hindi nga lang direct na pagnanakaw. Kumbaga, pamamaraan baga para medyo malinis baga. Kumbaga, pinong-pino ang pagkagawa. Subalit doon nga po yun mapupunta na talagang kukunin at pag-iinteresan nila ang mga bagay na yan. Lalo na't alahas yan. Diamond ring. Halimbawa, nakita nila at talagang tunay. Hindi naman yan fancy na nagkakahalaga lang ng 5 piso. Kung nakita nila na talagang kumikinang na tunay, alahas na ginto or diamond, ay talaga namang lahat ng paraan dyan, Sir Alvin, gagawin dyan pa ngayon. Nung araw pa yan, hindi ko nila lahat hindi ko nila lahat kasi mayroon talagang matitino dyan at naninindigan sa mga bagay na mga paggawa ng mabuti dyan. Yes po. This is also very sad and heartbreaking for me because this is valuable items, our wedding rings, but instead it was passed around, it was stolen, it was neglected. Like
they mean nothing. So yung issue And mo, Kimberly, yung issue mo ay hindi naman pagnanakaw. Ibig sabihin, nabalik naman sa'yo lahat ng jewelry mo. yes po, after the APD recovered it, but Ayun. ninakaw po talaga nila. Ayun. Oh. But ninakaw po talaga nila. Oh, ganun naman talaga ang kapupuntahan dyan, ma'am. Mabuti na lang mabilis ang aksyon mo. At intimano, tinumbok mo na yung dapat mong gawin at saka mga taong dapat gumawa dyan sa pag-imbestiga. Sipin mo naman kung walang nag-iimbestiga, wala na, goodbye na yon. Kasi halimbawa, hindi kagaya sa iyo ma'am na may sapat na pera na mag-back and forth dito sa Pilipinas, papuntang ibang bansa at pabalik dahil sa isang mga bagay na kagaya nito, emergency, na masasabi natin dahil mahalagang bagay yan sa buhay ninyo yan. Paano naman lang yung walang-wala na? Yung halimbawa, mga OFW na hindi sila makakabiyahe agad kasi walang pera at hindi rin papayagang makabalik agad. Halimbawa, naiwan yung kanilang mga cellphone na mga mamahalin, wala na. Mapupunta na lang yun doon sa tao, nagkunwari, in good faith, hinahawakan lang ang gamit na yun. Wala na, pagka walang mag-claim, sa kanila mapupunta yan kasi hindi nila iniiwan doon sa lugar na nandoon yung lost and found storage. Yun po yun. At kayo dyan sa mga airport, mga personnel, hindi ko kayo nilalahat yung ilan dyan na mga matatakaw sa mga ganong bagay, wag na kayo magtrabaho dyan kung kayo magnakaw lang dinan Sorry for my word kung magnakaw kayo. Kasi masisira yung ating pangalang Pilipinas pagdating dyan. Paano na lang kung ibang lahi ito? Buti na lang kahit pa paano, Pilipino ito, Pilipina. At nakapag-asawa lang ng ibang lahi. Paano na lang yung mga purong-puro at sila ay mga turista sa ibang bansa at pupunta dito at ganun uli mangyayari. At saka kung wala silang pera naman na makakagaya nito ni ma'am na makabalik agad sa Pilipinas para maimbestigahan ang mga bagay-bagay na ito, wala na. Kakahiya kayo Paninirang puri yan sa ating bansang Pilipinas. Nag-iisa pa lang lang ito. Wala nang ibang Pilipinas sa ibang bansa kundi ito lang. Tapos ganyan pang gagawin nyo. Di bali sana kung magtrabaho kayo doon sa may parte ng mga ngalakal kayo ng basura, magnakaw man kayo dyan, at least nasa basura. Ito yung pinto. Alam mo yung airport natin, National Ninoy Aquino International Airport. Ito po yung pintuan ng ating bansa. Lahat ng mga nasa labas, papasok dito, dadaan dyan sa airport na yan. At sinong unang haharap? Di ba kayo dyan, mga airport personnel? Tapos ganyan ang gagawin nyo. Wala kayong wala kayong kumbaga sa isang honesty na damdamin sa mga bagay na naiiwan dyan. Dahil unang-una, alalahanin nyo, ang pasahero, lalo na galing sa ibang bansa, matagal na panahon, hindi nakabalik sa Pilipinas, naghintay yung kanilang mga sasalubong na kamag-anak. Natural ang atensyon nila doon sa mga sumasalubong. Hindi na nila naalala na mayroon pala sila nagagamit, mga gamit na naiwan nila sa isang lugar. Tapos, ang makakuha doon, yung mga dishonest na mga empleyado dyan, wala na. Itatago na yan, ibubulsa na yan. Kung halimbawa may mga pitaka dyan, mga cellphone, alahas, kagaya nito. Kakahiya kayo. So ibig sabihin po, lahat ng jewelry ni Kimberly, nabalik sa kanya yung dalawang singsing, yung diamond necklace, ano yung isa? Earrings po. Earrings. So nabalik lahat. Kaya lang ang reklamo ni Kimberly, nakita kayo sa CCTV na pinagpasapasahan ninyo and yet wala ni isa sa inyo ang nagbalik nito sa lost and found. Tama ba? Kasi alam mo Sir Alvin, wala ni isang kasi alahas yun diamond ring pa naman. Ano yun kumbaga kung pag-iinteresan talaga ang isang bagay, lahat ng paraan nagagawa dyan O nga, mayroon dyan lost and found. Doon naman sa lost and found, pwede namang malulusutan doon Yan, mabuti na lang sa airport dyan mayroong CCTV. At ngayon, kahit man mayroong CCTV, kung wala rin lang magpapalo up na mga otoridad na talagang otorisado na magpapalo up, kagaya nito mga airport police or mga police na nasa aviation or mga nangangasiwa dyan ng mga police, gwardiya, kung ano pa man, ay walang magbabalik doon dahil goodbye my love na nga lang yun. Kasi kagaya nga nun, ipinagpapasapasahan tapos napunta lang pala sa isang tao at kanyang iniingatan sa kanyang sarili na hindi naman siya dapat gumawa ng ganun dahil hindi naman siya lost and found storage.
O di kung walang mag-claim, sa kanya na yon. Aba ang pagkakaintindi ko, yan ang issue mo. Yes, sir. O so ano ang gusto mo mangyari ngayon, Kimberly? And for now po, because I spent a lot of time sa airport police and surveillance, and I really hope that this will not happen again. I urge the new NAIA department, that they will reinforce their protocol from the smallest roles to the highest offices, that this may not happen again in the future, because this isn't just about my stolen jewelry. It's about every traveler who deserves safety. I really feel for all the Filipinos who are traveling palabas man o pabalik ng bansa, traveling through NAIA Airport, because we all deserve to feel safe, tayo or yung mga gamit natin. Tama yun. Sa totoo lang, At saka Sir Alvin, tama talaga yan sinasabi ni Ma'am na talagang wag na maulit muli. At higit sa lahat, wag naman sanang maulit muli, lalo na sa mga foreigner. Intimano, pagbalik sa kanilang bansa, okay lang sana kung sila ultimo na lang ng mga mamamayan sa kanilang bansa. Paano kung mga empleyado din sila or sila ay isang mamamayan doon na may makapangyarihang makapagsalita at maibubulgar nila nandiyan sa airport din, hindi katiwa-tiwala mga tao diyan. Lahat diyan nakatingin sa mga mahalagang bagay at dinidikwat nila. Di ba Sir Alvin, nakakahiya? Di ba Ma'am, nakakahiya talaga 'yon. Pangalan ng ating bansa ang nakasalalay dito. Mabuti na ka na lang Ma'am, kahit papano Pilipina ka at marunong ka ring magdepensa sa karangalan nating iniingatan sa bansang Pilipinas. Wala na nga humina na nga yung ating turismo dito sa Pilipinas dahil sa daming mga kalokohang nangyari dito sa mga nagdaang panahon, lalo na sa politika. Madagdagan pa sa ganitong bagay. Intimano, lalo na uso na ngayon at viral na ngayon palagi ang pagkakamera or pag-video natin kasi may kanya-kanya tayong mga cellphone, mga magagandang klaseng cellphone at may mga camera. Intimano, pag na-i-download, na-i-upload dito sa social media, yari na naman ang Pilipinas na sa kagagawa nitong ilan na mga bulok dyan, ng mga manggagawa airport personnel dyan sa loob ng airport. Di ba? Sana po ay anyway, nakailang panalangin na ang lahat ng mga mamayan natin, kababayan dito sa Pilipinas. Sana po, wala na namang mangyari kasi uulit-ulit lang din yan eh. Alaala nga doon, sus naman. Marami na po mga kababayan, nakakasama ng loob kasi masisira ang pangalan nating bansang Pilipinas. Mahina na nga ang ating turismo dito dahil sa maraming mga nangyaring masama dito sa Pilipinas. Madadagdagan na naman sa ganitong bagay na nakakahiya talaga. Pagnanakaw ito, hindi nga lang hindi lang direkta. Kasi hinahanapan lang paraan para magiging pino kunyari ang kanilang diskarte. Pero halata na rin kayo, pinag-interesan ninyo yon. Diamond ring ba naman? Diba? At saka hindi ba naman basta-basta na tao itong si Ma'am kasi may mayroong kakayanan ito na makabili ng mga magagandang gamit, mga original, hindi mga fancy. At may kakayanan ito, may pondo ito, magbiyahe na kung saan-saan. Katunayan, naka-back and forth siya sa Pilipinas para lang maimbestigahan ang nawawala niyang gamit. Paano na lang kung walang ganon? Sana naman itong mga nag-a-assist kay Ma'am, sana kung talagang in good faith ang inyong pagtulong, baka mamaya sa kabila noon, baka naman sabihin nyo, Ma'am, baka naman Ma'am. Walang ganon. Isa pa rin kayo Kung ganyan lang din yung diskarte, kunyari tutulong pero naghahanga din kayo ng baka naman Ma'am, baka naman. Huwag niyong ganyanin ha. Lalo na tayo magkakawindang-windang dito tayo sa ating bansang Pilipinas. Muli mga kababayan, hanggang dito lang din atong ginagawang pagre-reaction sa bagay na ito dahil unang-una nakakahiya talaga. Mga kababayan, nakakahiya. Kasi kung ganito lang din ang mangyari sa ating bansang Pilipinas, wala nang katiwa-tiwala ang ating kapwa, lalo na sa mga ibang lahi na nagbabiyahe back and forth sa ating bansang Pilipinas, mga turista.
at ganito rin ang kanilang ma-experience dito, ay wala. Masisira at masisira lalo ang ating bansang Pilipinas. Hanggang dito lang po mga kababayan. Salamat po kung inyo gugustuhan ang ating ginagawang pag-reaction sa video na ito na galing din naman sa kagandahang loob doon sa istasyong DZMM ng ABS-CBN. Ginagawa lang po natin to ng reaction. Please like and share lang po mga kapatid para naman sa karagdagan at sa suporta sa channel kong ito. Nasa sunod naman ay makagawa din naman tayo ng mga reaction at mga magbabalita tayo ng mga ganitong bagay para lang naman ma-alerto at alaman ng marami dyan, lalo na sa mga biyaherong kagaya nitong ating kababayang si Ma'am na nakapag-iwan ng mga mahalagang gamit dyan sa airport. Maraming salamat mga kababayan, hanggang sa muli. Kita-kita kits. Magandang araw at babay na po.